Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong Ang buhay mo kay Kristo ang nagpapatibay sa iyo. Ang kanyang pag-ibig ang umaaliw sa iyo. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, una at ikalawang kabanata. Pagbati. Mula kina Pablo at Timoteo, mga lingkod ni Kristo Jesus, sa lahat ng mga tao ng Diyos sa Filipos na kaisa ni Kristo Jesus, kasama ang mga pinuno at mga katulong ng simbahan. Naway bigyan kayo ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo ng biyaya at kapayapaan. Panalangin ni Pablo para sa kanyang mga mambabasa. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos para sa inyo sa tuwing kayo ay naiisip ko, at sa tuwing ipinagdarasal ko kayong lahat. Nagdarasal ako ng may kagalakan dahil sa paraan ng pagtulong ninyo sa akin sa gawain ng Ebanghelyo mula sa unang araw hanggang ngayon. At kaya't natitiyak ko na ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawain ito sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa matapos ito sa araw ni Kristo Jesus. Lagi kayong nasa puso ko, at kaya tama lang na maramdaman ko ang nararamdaman kong ito para sa inyo, sapagkat kayong lahat ay nakibahagi sa akin sa pribilehiyong ito na ibinigay sa akin ng Diyos. Ngayon na ako ay nasa bilangguan, at gayon din habang malaya kong ipinagtatanggol ang Ebanghelyo at itatag ito ng matatag. Ang Diyos ang saksi ko na nagsasabi ako ng totoo kapag sinasabi ko na ang aking malalim na damdamin para sa inyong lahat ay nagmumula sa puso mismo ni Kristo Jesus. Dalangin ko na ang inyong pag-ibig ay patuloy na higit na lumago pa ng lumago, kasama ng tunay na kaalaman at perpektong paghatol para mapili ninyo kung ano ang pinakamaganda. Nang sa gayon ay magiging malaya kayo sa lahat ng karumihan at paninisi sa araw ni Kristo. Ang inyong buhay ay mapupuno ng tunay na mabubuting katangian na tanging si Hesukristo lamang ang makakapagdulot para sa ikaluluwalhati at papuri ng Diyos. Ang mabuhay ay si Kristo. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay talagang nakatulong sa pagsulong ng Ebanghelyo. Dahil dito, alam ng buong gwardya ng palasyo at ng iba pa dito na ako ay nasa bilangguan dahil ako ay isang lingkod ni Kristo. At ang aking pagiging nasa bilangguan ay nagbigay sa karamihan ng mga kapatid ng higit na pagtitiwala sa Panginoon, kaya't sila ay lumakas sa lahat ng oras na mangaral ng mensahe ng walang takot. Siyempre, ang ilan sa kanila ay ipinangangaral si Kristo dahil sila ay naiinggit at palaaway, ngunit ang iba ay mula sa tunay na mabuting kalooban. Ginagawa ito ng mga ito mula sa pag-ibig dahil alam nila na ibinigay sa akin ng Diyos ang gawain ng pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ang iba
ay hindi ipinahahayag si Kristo ng taos-puso, ngunit mula sa isang espiritu ng makasariling ambisyon. Iniisip nila na masigit pa nila akong magugulo habang nakakulong ako. Hindi na ito mahalaga. Natutuwa ako tungkol dito. Magkagayunmay, si Kristo ay naipangaral sa lahat ng paraang posible, mula man sa mali o tamang motibo. At patuloy akong magiging masaya dahil alam ko na sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong na nagmumula sa Espiritu ni Jesucristo ay palalayain ako. Ang aking malalim na hangarin at pag-asa ay hindi ako kailanman mabigo sa aking tungkulin. Ngunit sa lahat ng oras at lalo na sa ngayon, ako ay puspos ng lakas ng loob upang sa aking buong pagkatao ay magdala ako ng karangalan kay Kristo, mabuhay man ako o mamatay. Para saan ang buhay? Para sa akin, ito ay si Kristo. Ang kamatayan kung gayon ay magdadala ng higit pa. Ngunit kung sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhay ay makagagawa ako ng mas kapaki-pakinabang na gawain, kung gayon, hindi ako sigurado kung alin ang dapat kong piliin. Nahihila ako sa dalawang direksyon. Gusto kong umalis sa buhay na ito at makasama si Kristo na isang mas mabuting bagay. Ngunit, para sa inyong kapakanan, masigit na mahalaga na ako ay manatiling buhay. Sigurado ako dito at kaya alam kong mananatili ako. Mananatili akong kasama ninyong lahat upang makadagdag sa inyong pagsulong at kagalakan sa pananampalataya, upang sa muli kong pagsama sa inyo, kayo ay magkakaroon pa ng maraming dahilan para ipagmalaki ako sa inyong buhay sa pagkakaisa kay Kristo Jesus. Ngayon, ang mahalagang bagay ay na ang inyong paraan ng pamumuhay ay dapat na ayon sa hinihingi ng Ebanghelyo ni Kristo, upang sa ganon, makapunta man ako o hindi at makita kayo, maririnig ko na kayo ay nakatayong matatag, na may iisang layunin at na may iisang hangarin lamang, na kayo ay sama-samang nakikipaglaban para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Huwag matakot sa inyong mga kaaway, magpakalakas kayo palagi, at ito ang magpapatunay sa kanila na sila ay matatalo at kayo ay mananalo, dahil ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng tagumpay. Sapagkat binigyan kayo ng pribilehyong maglingkod kay Kristo, hindi lamang sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagdurusa para sa Kanya. Ngayon ay maaari kayong makibahagi sa akin sa labanan. Ito ay ang parehong labanan na nakita ninyo sa akin na ipinaglalaban sa nakaraan, at tulad ng narinig ninyo, nakikipaglaban pa rin ako. Ang kababaang loob at kadakilaan ni Kristo. Ang inyong buhay kay Kristo ang nagpapatibay sa inyo, at ang kanyang pag-ibig ang umaaliw sa inyo. Dinala kayo ng Espiritu sa pakikisama sa isa't isa, at mayroon kayong kabaitan at habag sa isa't isa. Hinihimok ko kayo kung gayon, napasayahin ako ng lubusan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng parehong pag-iisip, ibinabahagi ang parehong pag-ibig at ang pagiging isa sa kaluluwa at isip. Huwag gumawa ng anumang bagay mula sa makasariling ambisyon o mula sa murang pagnanais na magyabang,
Ngunit maging mapagpakumbaba sa isa't isa na palaging isinasaalang-alang ang iba na mas mahusay kaysa sa inyong sarili. Ang tingnan ang mga interes ng isa't isa, hindi lamang para sa inyong sarili. Ang saloobin na dapat ninyong taglayin ay ang taglay ni Kristo Jesus. Laging taglay niya ang kalikasan ng Diyos, ngunit hindi niya naisip na tangkain na sa pamamagitan ng puwersa ay sikaping maging kapantay siya ng Diyos. Sa halip nito, sa kanyang kusang sariling kalooban, ay ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya at kinuha ang likas na katangian ng isang alipin. Siya ay naging katulad ng tao at nagpakita sa pagkakahawig ng tao. Siya ay mapagpakumbaba at tinahak ang landas ng pagsunod hanggang sa kamatayan, kanyang kamatayan sa krus. Dahil dito, itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na lugar sa itaas at binigyan siya ng pangalang mas dakila kaysa alinmang pangalan. At kaya, sa karangalan ng pangalan ni Jesus, ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa at sa mundo sa ibaba ay luluhod. At hayagang ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Nagniningning bilang liwanag sa mundo. Kaya nga, mahal na mga kaibigan, gaya ng lagi ninyong pagsunod sa akin noong kasama ninyo ako, mas mahalaga na sundin ninyo ako ngayon habang ako ay malayo sa inyo. Patuloy na magtrabaho ng may takot at panginginig upang makumpleto ang inyong kaligtasan. Dahil ang Diyos ay laging kumikilos sa inyo upang gawin kayo na magkusa at magawang sundin ang kanyang sariling layunin. Gawin ang lahat ng hindi nagrereklamo o nakikipagtalo upang kayo ay maging inosente at dalisay bilang mga perpektong anak ng Diyos na nabubuhay sa mundo ng mga tiwali at makasalanang tao. Dapat kayong magningning sa kanila tulad ng mga bituin na nagbibigay liwanag sa langit, habang inaalay ninyo sa kanila ang mensahe ng buhay. Kung gagawin ninyo ito, magkakaroon ako ng dahilan upang ipagmalaki kayo sa araw ni Kristo, dahil ito ay magpapakita na ang lahat ng aking pagsisikap at trabaho ay hindi nasayang. Marahil ang dugo ng aking buhay ay ibubuhos na parang handog sa sakripisyong iniaalay ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung gayon, natutuwa ako at ibinabahagi ko ang aking kagalakan sa inyong lahat. Sa parehong paraan, dapat rin kayong matuwa at ibahagi ang inyong kagalakan sa akin. Sina Timoteo at Epaphroditus. Kung ito ang kalooban ng Panginoon, umaasa ako na may padala ko sa inyo si Timoteo sa lalong madaling panahon, upang ako ay maengganyo ng mga balita tungkol sa inyo. Siya lang ang nakikibahagi ng nararamdaman ko at talagang nagmamalasakit sa inyo. Ang lahat ng iba ay nag-aalala lamang sa kanyang sariling mga gawain, hindi sa layunin ni Hesukristo. At alam ninyo mismo kung paano niya napatunayan ang kanyang kahalagahan, kung paanong siya at ako, tulad ng isang anak at kanyang ama, ay nagtulungan para sa Ebanghelyo. Kaya
Umaasa akong maipadala siya sa inyo sa sandaling malaman ko kung ano ang mangyayari sa akin. At nagtitiwala ako sa Panginoon na ako mismo ay makapupunta sa inyo sa lalong madaling panahon. Naisip kong kailangang ipadala sa inyo ang ating kapatid na si Epaphroditus, na nagtrabaho at nakipaglaban sa tabi ko at nagsilbing sugo ninyo sa pagtulong sa akin. Siya ay sabik na makita kayong lahat at labis ang kanyang pagkabalisa dahil narinig ninyo na siya ay may sakit. Tunay na siya ay may sakit at muntik nang mamatay. Ngunit ang Diyos ay naawa sa kanya, at hindi lamang sa kanya kundi sa akin din, at iniligtas ako sa mas matinding kalungkutan. Kaya't ako'y lalong nananabik na ipadala siya sa inyo, upang kayo'y muling magalak kapag nakita ninyo siya, at ang aking kalungkutan ay mawala. Tanggapin ninyo siya kung gayon nang may kagalakan bilang isang kapatid sa Panginoon. Magpakita ng paggalang sa lahat ng taong tulad niya, dahil isinapanganib niya ang kanyang buhay at muntik nang mamatay alang-alang sa gawain ni Kristo, upang maibigay sa akin ang tulong na hindi ninyo maibigay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.